kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul, healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer. Savior, baptizer, the great physician, the great physician. Oh, hallelujah, He's all I need. Christ is the answer. Christ is the answer. Amen. Siya po ang katugunan to all my longing. Christ is the answer. Amen. To all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, He's all I need. Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya, mga kapatid. Siya ang katugunan sa atin. Hallelujah. 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 Panginoon, abutin niyo nga po ng inyong presensya ang inyong mga anak na naghahanap sa inyo, nag-aantay sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Nangangailangan ng tugon. Nadalangin ko sa oras na ito. Abutin niyo nga po sila, Amen. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you glory, Lord. Praise your holy name. Praise your holy name. Praise your holy name. Sa inyo po ang lahat ng papuri, O Diyos.
At Ama, ang aming pong pag-aaral ng inyong salita ay binibigay namin sa inyo. Pinapasalamatan po namin, tinatagubili namin sa inyo. Salamat po sa inyong Espiritu. Holy Spirit, we thank you, we appreciate you. Panginoon, alam po ninyo, lubos ang aking pasasalamat na binibigyan nyo kami ng ganitong pagkakataon na magsama-sama para pag-aralan ng inyong mga salita. Dalangin ko ang conviction ng banal na Espiritu ay dumating sa amin at gawin namin ang kalooban ninyo. Gawin namin ang pinag-aaralan namin, O Diyos, ayon sa inyong banal na salita. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Leslie, usig ka rito para Julie. Purihin ng Panginoon. Karaan ng ilang araw, gano'ng katagal ako nawala rito. Welcome back to Daliao, ang ating pong main church dito sa Taiwan. Sa kagalakan na makabalik rito uli. Kahit wala rito yung aking misis, yung aking binabati, nasa Pilipinas pala nga ngayon. Pero sa kagalakan na naririto uli. Ang gawain po rito sa Taiwan, talagang yung umpisa na nangyari rito sa Daliao ay hindi po matatawaran ng biyaya ng Panginoon na ipinamalas sa amin at patuloy na ginagawa ng Panginoon. Panibagong kapitulo po tayo, 1 Corinthians chapter 4. Unang Korinto, kapitulo 4. Purihin ng Diyos. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 5. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 hanggang 5. Binabati ko po kayo dyan. Ngayon ko nababatiin, baka makalimutan ko mamaya, yung misis ko. I love you. At si Evangel na nandiyan sa Pilipinas, at yung mga anak ko na nasa misyon, si Limuel sa Macau at si Wewe sa UAE. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yung kapitbahay namin, yung Gallardo family, sila Ate Josie. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Juvenil. At sila Aling Inday dyan. God bless sa inyo. At sa lahat ng mga nasa iba't ibang lugar. Hindi na po ako nakakabati sa inyo. Ni makapag-like doon sa mga comments ninyo. Hindi ko na po magawa. Pero binabasa ko po yung inyong mga comments. At palagi ko kayong isinasama sa Panginoon pagka ako po ay nananalangin sa Kanya. Andy, dyan sa Panay Island, sa Iloilo, hindi ko nakakalimutan yung mga pinagsamahan natin sa mga pagmimisyon. Alam ko sa kalooban ng Panginoon magkikita pa tayo. At yung iba pa po sa inyo dyan na naririyan, Brother Edwin Husay, aming kamag-anak dyan sa Rasak, Ledesma, Kumare, God bless sa iyo dyan. At pagpalain kayo ng Panginoon. Okay. Basahin na po natin. Unang Korinto chapter 4 mula verse 1 hanggang 5. Binabasa po namin dito sa version na Salita ng Diyos. Nanay Emma, ang tagal ko na kayo hindi nababate. Kumusta po sa inyo dyan sa New York? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo nila Brother Fernan, Brother Alan, at yung iba pa nating mga kapatiran dyan. Pagpalain ng Panginoon ang inyong gawain. Claire, God bless sa iyo dyan sa Korea. At sa asawa at mga anak mo, pagpalain kayo ng Panginoon. Star Longlong, Miranda, tama na po. At mauubos yung oras natin sa pagbati. Pero God bless po sa inyo. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 hanggang 5. Basahin po natin. Sabi po rito, kaya dapat ituring ninyo kami ni Apollos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng katotohanang inilihim niya noong una. Verse 2, at ang katiwalay dapat maging tapat. Sa 3, sabayan niyo akong pagbasa. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man sa akin, ni hindi ko nga pinahahalagahan ang sarili kong opinyon. Kung sa bagay, malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Kaya huwag kayong humatol ng wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon.
Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sikreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kaniyang gawa. Purihin ang Panginoon. Kung matatandaan nyo sa chapter 3, ang pag-uusap ay paghihiwalay dahil yung mga tao ay nagkakaroon ng identity at yung identity nila hinahanap nila doon sa mga mangangaral. Kay Pablo ako, kay Pedro ako, kay Apollos ako, kay Kristo ako. No? Nadi-divide sila. Nagkaroon ng maling kaisipan tungkol sa mga manggagawa. Kaya dito sa chapter 4, hindi ko naman masabing exclusively para lang ito sa mga manggagawa, sa mga pastor, mga nagtuturo. Pero dito ay gustong itama yung pananaw. Paano ba natin dapat tignan yung mga pastor natin o yung mga naglilingkod, yung mga nakikita natin sa harapan, paano ba dapat sila ituring? At tayong mga naglilingkod na kagaya ko, paano ba natin dapat tignan ng ating mga sarili? Sabi sa chapter 4 verse 1, kaya dapat ituring ninyo kami ni Apollos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng katotohanang inilihim niya. Lingkod. Ministers. Hindi tayo ituturing na sinasabihan niya yung mga na convert niya. Hindi nyo kami ituturing na mas mataas. Hindi nyo kami ituturing na parang Diyos, parang kumbaga parang artista o ano paman o saligan ng inyong pananampalataya. Hayaan yung basahin ko sa English, 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Ministers of Christ, mga lingkod ni Kristo. Alam nyo, sa Greek word, yung minister, no? Tagapaglingkod, yung ginamit na word sa Greek, nung isinulat yan ay huperetas. Huperetas. Ano ibig sabihin ng huperetas? Nung sinabi ni Apostol Pablo na kami mga lingkod, yung term na yon, huperetas, ay para yun sa English, under rowers. Under rowers. Noon, sa malaking barko, sa ilalim, merong mga row ng upuan at merong mga tao na nakaupo ron na may hawak ng sagwan. Ang tawag doon sa mga tao na yon, under rowers. At nakatutok sila doon sa kapitan o doon sa tagapaghudyat, no, na nasa harapan nila kung tulak, no? Tapos atras, tulak, atras, may yan, tung, 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 sabay yan. Tung, 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 raise anchor, raise mga sagwan. Tigil. Listo lang yan, hindi ka pwedeng, wala noon na ikaw taga-sagwan, tapos ikaw taga-sabi pa, kung paano magsasagwan. You determine your own pace. Hindi yung kanya-kanyang bilis. Listen, kaya nga kinailangan ko i-explain sa inyo yung term na ginamit sa Greek. Dahil doon sa term na yon na lingkod, na minister, ministro, alipin, katulong ni Kristo, doon mo maiintindihan yung gustong palabasin ni Apostol Pablo sa kung papaano tayo bilang lingkod. Now, pagka kayo ay nagro-row, hindi po pwedeng may nagsasagwan ng mas mabilis kaysa sa iba. Kinakailangan sasabay kayo sa boom, boom, boom. Hindi rin po pwede na sila magsasagwan, ikaw magsasabi ka, teka, pagod na ako. Muna ako, taas muna ako. Hindi babalanse. Equal number yon. Kaya kinakailangan yung force equal din. At hindi mo pwedeng asahan na yung mga tao na mag-pick up nung sagwan mo.
Hindi pwedeng yung dalawa hawak nung isa. Pagod ka na ba? O sige, ako muna. Dalawang kamay, oh. Hindi, kanya-kanya yan. Hindi rin pwede na iba yung direksyon nung isang nagsasagwan. Pagka paharap, hindi ka pwedeng paatras. Paatras. Tapos sila paharap, hindi po pwede. Kagaya dun sa, wala na sa ating barko na ganun eh. Kung may barko pa rin sa atin na ganun, palagay ko, biyahe mula Maynila, no, sa Pier 4 hanggang sa Iloilo, palagay ko aabuti ng mga ilang linggo. Pero sa yung dragon boat, meron ganun dito eh. Dragon boat, kailangan niya sabay-sabay. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Now, naintindihan nyo na yun. Anong tawag ron sa English? Under rowers. Ganun raw sila Pablo. You treat us as under rowers. Ituring nyo kami na mga lingkod ni Kristo. Ano yon? Na tumitingin lang sa Kanya. Looking to Him for instruction. Kaya namin nagagawa ito dahil sa Panginoon. Huwag nyo kaming, kaya nga sa chapter 3 sabi ni Pablo, ano yan? Bakit nyo sasabihin, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, kay Kristo lahat yan, sa Panginoon lahat yan. Hindi po pwedeng gawin nyo kaming identity ninyo kasi ginagawa namin ito, under rowers lang kami, pare-pareho kaming kumikilos base sa hudyat ng Panginoon sa amin. Amen po ba? Naintindihan nyo ba? Amen. Kung may pastor na nakikinig sa akin ngayon, yun ang dapat nating maintindihan tungkol sa ating mga sarili. You don't dictate dun sa kapitan pagka ikaw ay tagasagwan lang. Tagasagwan lang po tayo. Yung kaisipan, yung direksyon ay nasa kapitan. Nasa navigator at tayo ay inaano lang kung gaano kabilis, kung gaano kabagal. Bago ko kayo bigyan ng verse, nung nag-uumpisa ako rito, alam na ito ng marami sa inyo eh. Nung nag-uumpisa ako rito sa Taiwan, 4 years ago, lagi ako nagpupunta dyan sa may palengke, namimigay ako ng tracts dyan. Awa naman ang lahat ng naaawa. Walang dumadalo doon sa mga naiimbitahan ko. Pero nabibigyan ko. Yung ibang mga dyan, kilala na ako, kaya umiiwas na pagka nakikita ko nun. Walang success. At iilan pa rin yung dumadalo, ilang buwan na sa maliit na kwarto. Ngayon, nagpipray ako, Lord, ano po ba ang dapat kong gawin? Tulungan niyo po ako. Kasi hindi naman ako makapaniwala na kaya nadinala ako ng Panginoon dito tapos hindi niya naman ako bibigyan ng kaluluwa. Gusto talaga ng Diyos magligtas ng mga kaluluwa. Kaya pray ako ng pray hanggang sa minsan nag-message sa akin ng Panginoon. At sabi niya sa akin, anak, mag-assistant pastor ka na lang. Now, hindi ko masabi na ganyan yung eksaktong pagkasabi ng Panginoon kasi He spoke in the Spirit. No? Sa Espiritu ko nakipag-ugnay ang Panginoon. Pero ang mind ko, ganyan niya natanggap. Na anak, mag-assistant pastor ka na lang. Ako ang magpapastor. Pagka may sasabihin ako sa kakakikilos, kung ano yung ibibigay kong gabay sa'yo, ganun ang gagawin mo. Pagka wala akong binibigay na instruction sa'yo, huwag kang gagalaw. Assistant lang kita. Ako ang magbibigay ng direction sa iyo. At alam nyo, nakapagpabago yun sa aking pananaw. O sige po. Kasi minsan, niisip natin na tayo yung mga lingkod. Required tayo na pagkatanungin ng mga miyembro, Pastor, paano? O sige, ganito yan. Naisip ko na yan. Mag-brainstorming tayo. No? Pero okay mag-alala, may idea na ako. My thinking, no, ganito kasi yung... Gusto natin yung ganon. Na-analyze ko na yan. May sagot ako. Ganito dapat. Na-realize ko, mas may pakinabang pala na aminin mong hindi mo pa alam, mag-pray ka, minimeditate ko pa yan, niisip ko pa, at kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin, bibigyan tayo ng gabay ng banal na Espiritu. Alam nyo, nung in-apply ko yon, doon ko nakita yung umpisang paglago po ng gawain dito. Now, marami pang mga ibang nangyari, pero unti-unti nang dumating yung mga kaluluwa. Eto na naman ako, humahakbang na naman. Imbis na under rowers, gusto ko na naman ako maging kapitan. Yung anak ni Pastor Cesar, nilayon ko. Ako na ang nagpasya eh. Dex, mag-apply ka rito.
Papanalangin ko, mag-apply ka na missionary para may katulong ako rito at na makapagbukas tayo ng ibang gawain. Iisa pa lang yung church noon. Meron na agad akong itinalaga. Kaya ipina-apply namin siya. Pinaalam ko kay Pastor Cesar, sige po, kung anong kalooban ng Panginoon, okay. Na-meet niya yung lahat ng requirement, walang palso. Denied. Sabi ko, Panginoon, bakit na-deny? Alam niyo minsan tayo, nakakatawa tayo Hahakbang tayo ng sarili nating hakbang na hindi naman galing sa Panginoon. Tapos pumalpak, pagka pumalpak, ang Panginoon ang may kasalanan. Ang Panginoon niisip natin, bakit ganito Panginoon? Ba't ganyan? Merong humingi sa akin ng payo, sabi niya, Pastor, bakit po ba parang walang resulta doon sa aking inaantay? Bakit parang sarado lahat sa akin? Nagsasarado lahat yung mga Tanging pinadama sa akin ng Panginoon. Sabi ko, kapatid, baka naman ipinipilit mo yung sarili mong gusto. At sinasarado ng Panginoon yung mga pintuan para wag kang magkamali. At sabi niya, baka nga po ipinipilit ko lang yung sarili ko. Yung iba nga, kaya nga ayaw nating humingi ng payo sa mga pastor Kaya nga ayaw nating magsabi para hindi tayo mahahadlangan dun sa gusto nating gawin But we need to realize, ang Diyos ang kapitan. We are under rowers. Amen. Sabihin nyo nga, under rowers. Under Dalawang salita yan. Katulong lang tayo ng Panginoon, manggagawa lang tayo ng Panginoon. Yung direksyon, hindi dapat sa ating manggaling. Yung vision, hindi dapat sa atin. Ang pangitain ay sa Panginoon manggagaling. Paumaninan nyo ako, magbigay na naman ako ng isang personal example. Halimbawa sa Door of Faith. Ang daddy, nung minsan, matagal na, hindi pa po kami buhay nun. Sila pa lang ng mami. Hindi ko alam kung may anak na sila o na nag-a-accordion ng daddy, nagpa-practice sila ng pang caroling. Dahil magka-caroling sila, fundraising. Pipito pa lang yata yung miyembro ng daddy ko noon. Yung pinagkakatiwala sa kanya ng Panginoon. At habang siya ay nagtatambourine, nakapikit siya, bigla siya nakakita ng pangitain. Ang Panginoong Jesus naglalakad papunta sa kabundukan. Sabi sa kanya ng Panginoon, anak, walang gustong sumama sa akin sa kabundukan. Lahat gusto nasa syudad. Sino sasama sa akin? Nakita niya raw, nag-iisang lumalakad ang Panginoon papunta doon sa kabundukan. Kaya umiyak na ang daddy habang tumutugtog siya, Ito na ang tatlong haring mago. Tapos biglang iiyak at nagtalaga siya sa Panginoon doon. Hindi sa malaking conference, hindi siya pinatungan ni Benihin ng kamay. Kinausap siya ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, ako po, sasama ako sa inyo sa mga kabundukan. Now, yon direksyon ng Panginoon. Kaya kung makikita nyo, karamihan sa mga churches ng Door of Faith, nasa kabundukan, nasa mga liblib. Bibihira yung mga church ng Door of Faith na nasa sentro. At wag na nating labanan yung pangitain na binigay ng Panginoon doon sa tagapangunan natin. Talagang ang direksyon na ibinibigay ng Panginoon na tayo'y tagasagwan lang, doon sa mga mahihirap na lugar. Hindi sa mga mall yung magiging church natin. Salamat sa Panginoon at may mga church sa mall, sa mga dating sinihan, sa mga commercial establishments, may mga churches doon. Purihin ng Panginoon. Dahil magagamit ng Panginoon yun minsan na meron naglalakad-lakad lang ron na nawawala na din ako. Ano gagawin? Kaya nagpapalamig sa SM o sa Robinsons. Bigla may maririnig na kantahan. Maaakit siya pumasok at matatagpuan niya ang Panginoon doon. Pero yung ibinigay sa Door of Faith ay yung mga lugar na hindi karaniwang mapupuntahan. Kaya wag mo nang ipagmalaki na ako sa lahat ng Door of Faith, ako lang ang nasa syudad. Purihin ng Panginoon. Pero ang direksyon ay dapat sa Panginoon manggagaling. Natatawa nga po ako nung nag-umpisa tayo rito sa Taiwan. Nasa dulo na bayan na pinakasulok pa ng ng syudad. South na nga itong Kaohsiung Pinakadulo pa itong May mapa yung isang yung Kaohsiung House of Prayer. May mapa sila ng ng Kaohsiung Hindi mo makikita yung Daliao Sobrang layo
Ganon tayo tinawag ng Panginoon sa mga area na hindi mapupuntahan. Kaya alam ninyo, paumanhinan nyo ko noon, medyo humaba yung pagkukwento ko ng personal. No? But we need to understand this. Kaya meron tayong Bible study sa bundok. Isa lang po yung pinupuntahan doon. Pero hindi ko makakalimutan yung pangitain na ibinigay ng Panginoon doon sa ating tagapanguna. Walang gustong magpunta doon sa mahihirap. Kasi sa bundok, kaunti lang ang tao. Kaya nung na-assign din ako sa Marinduque, I'm not trying to be self-righteous, no? Ang sinasabi ko lang, may direksyon talaga ang Panginoon sa bawat churches. At tayong mga lingkod ng Diyos, kinakailangan makukuha natin yan kung ano yung gabay sa atin ng Panginoon. Now, kung yung mga manggagawa ay under rowers lang, di lalo na yung lahat ng mga anak ng Diyos, kung kayo'y mananampalataya, Christian kayo, di lalo nang dapat nagpapasakop tayo sa direksyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya si Mary, napaka mahal na mahal namin yan. Ang lahat ng mga kapatiran dito, minsan nagme-message sa akin yan, Pastor, may aakyat po ba sa bundok? Yung parang, nag-iisa lang po ako, may panahon ba para sa akin? Oh Mary, paakyat na dyan, papunta na dyan. At pagka hindi siya nadadalaw, ang damdamin po namin hindi yung, kaya mo na, isa lang naman yun dun Hindi, may conviction sa amin. Nalulungkot kami, may bigat. Kasi mahalaga kahit nag-iisa na. Ayan, si Ate Gina, alam niya yan. Yan ang pinag-umpisahan dyan At sila Josie, ano pang pangalan na isa? Cleo, hindi si Cleo, si Nikki. Purihin ng Panginoon. So, ganun yung huperetas, no? Mga manggagawa lang tayo ng Panginoon. He gives us the direction. Walang manggagawa, walang pastor, o bishop, o guro, na kinakailangang panggalingan ng direksyon. No. The Lord Jesus is our direction. And we follow His lead. Sa John chapter 18 verse 36. Juan chapter 18 verse 36. Punta tayo doon. Aklat ng Juan chapter 18 verse 36. Ginamit din diyan yung term na yon, yung lingkod ng huperetas, yung tagasagwan. Verse 36. Nung nakaharap ang Panginoon kay Pilato, sinabi ni Jesus sa kanya, ang kaharian ko ay wala rito sa mundong ito. Kung nandito ang kaharian ko, makikipaglaban sana ang mga tagasunod ko upang hindi ako madakip ng mga Hudyo. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang kaharian ko ay wala rito. Ang tinutukoy ng Panginoon dyan, yung mga anghel sa kalangitan, huperetas, mga utusan niya. Now, listen. Yung mga anghel, pwedeng magrebelde. Kasi may mga anghel nga na nagrebelde. Pero ang talagang tungkulin nila ay sumunod lamang sa kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon. They cannot make a decision. Hindi sila pwedeng kumilos independent of the Lord. Kung sila ay tagasunod ng Panginoon, na nilikha ng Panginoon, ang layunin lang nila, sige, gawin mo ito. Yun, gawin mo yan. Meron pa ako isang talata na isingit natin. Gawa chapter 13 verse 5. Gawa chapter 13 verse 5. Sabi po rito, do sa first missionary journey ni Apostol Pablo, Gawa chapter 13 verse 5. Isa ako sa verse 4. Babasahin ko mula sa verse 4. Kaya pumunta sina Bernabe at Saulo sa Seleucia ayon sa sinasabi ng banal na espiritu. Mula roon, naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. Pagdating nila roon sa bayan ng Salamis ng mga Hudyo, kasama rin nila si Juan Marcos at tumutulong siya sa kanilang gawain. Yung tumutulong ron, yun yung huperetas. At ano ibig sabihin nun? Taga-bit-bit ng gamit, taga-intindi ng pagkain, taga-ayos ng higaan, taga-hugas ng damit, manggagawa, katulong. Ganun tayo, mga kapatid. Hindi tayo ang head of the church, katulong tayo ng Panginoon. And our goal should be to strive to do para matulungan natin
yung pagsulong ng Ebanghelyo base sa gabay ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung babalikan natin chapter 3, bakit nyo kami ibibida? Na parang kami, kaya nga, nako, patawarin tayo ng Panginoon. Kaya hindi ako naniniwala na dapat ipinapangalan sa tao yung pangalan ng ministry. Halimbawa, Greg Bregoli, missionary, evangelistic worldwide movement. Leslie Almerol, International Ministries of the Evangelical Mission up to the 4th degree. Hindi ako naniniwala ron. Isang pangalan lang ang dapat na kilalanin, ang pangalan ng Panginoon. At tayong lahat ay mga manggagawa lang. Pagka naintindihan natin yan at ng mga miyembro yan, hindi mo titignan yung pastor na parang Diyos, na parang Panginoon. Igagalang mo siya, pero yung paggalang mo ay hindi alang-alang sa Kanya, alang-alang sa Panginoon. Kasi alam mo, ginagawa niya yung tungkulin niya bilang pagsunod lamang sa Panginoon. Amen. Kaya pagka sinuway mo siya, ang sinusuway mo, hindi yung pastor mo, sinusuway mo ang Panginoon. Ikaw rin naman na tagapaglingkod, pastor, Bible study leader, head ng ministry, magtatrabaho ka ng buong sikap, alinsunod sa gabay ng Panginoon dahil alam mo, hindi mo ginagawa yan para sa mga tao. Natutuloy natin bukas yan. Kundi ginagawa mo yan dahil iniuutos sa iyo ng Panginoon. Now, meron pa isang dapat na ipaalala. At hindi ka pwedeng gumawa ng sariling utos para sa iyo. Pagka under rower ka, hindi pwedeng ikaw ang magbigay ng direksyon para sa sarili mo. Lahat ay kinakailangan ginagabayan ng Panginoon. Amen? I-cut muna natin dyan, tapos itutuloy natin bukas. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Sa pag-uumpisang pag-aaral namin sa bagong chapter na ito, tulungan niyo po kami. At ipaunawa niyo po sa amin ang inyong mga salita upang magabayan kami sa paningin. Ama, itama niyo nga po ang pagtingin namin sa inyong mga lingkod. At kaming mga lingkod ninyo, itama nga namin ang paningin namin tungkol sa aming sarili. Upang kayo lang ang maitaas at ang plano niyo ang masunod, walang ibang magmapuri, kundi ang lahat ng kapurihan ay sa inyo namin ibibigay. Maintindihan namin na kaming lahat ay kapwa mga manggagawa nyo lamang sa inyong ubasan, tagapagtayo sa inyong gusali, na inyong inuutusan at ginagabayan at pinagtitibay, pinapanatili sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kaya't sa inyo lamang po lahat ng papurit pagdakila, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.